Mga idol at kabayan, good news! Bagong armadong barko ng Pilipinas, hinarang at inakyat ang isang barkong pangisda sa Tawi-Tawi matapos ayaw nitong sumagot sa radyo. Ang hindi alam ng barko ng China na merong monitoring ang Pilipinas sa area, ang isa sa Shardag Mk5 ng Philippine Navy na binilipas sa Israel na armado ng iba't ibang mga armas pati na missile na nasa ilalim ng Naval Forces Western Mindanao ay agad na kumilos at nagsagawa ng isang boarding and inspection sa isang barko ng China na pumasok sa katubigan ng Pilipinas. Ganyan dapat maging strikto tayo. Yan ang gustong makita ng mga Pilipino. China dapat nang magbago. 29 na bansa, 3 submarine, 40 mga barkong pandigma, 150 mga eroplanong mandirigma, 25,000 mga sundalo ang nagsalib puwersa sa Guam upang ipakita ang pagkakaisa upang hadlangan ang mga bansang naghasik ng kasamaan. China hindi imbitado dahil imbis na makipagtulungan, nag-iispiya ito sa unang pagkakataon sa Rimpak 2024. Palulubugin ng mga barkong pandigma at eroplanong mandirigma ng mga magkaalyado ang isang amphibious ship ng Amerika. Minamalas at karma naman para sa iba ang turing nila sa mga nangyaring kapalpakan ng China. Isang racket kasi ng China mga kabayan ang pinalipad at ilang sandali lamang ang nakalipas. Bumagsak ito sa kalupaan at nagdulot ng malaking pagsabog sa China. Noong ika-26 ng Hunyo taong kasalukuyan, pinaigting ng Naval Forces Western Mindanao ang Maritime Patrol at Defense Operation ito sa mga nasasakupan ng Pilipinas. Ang patrol vessel na BRP Lawrence Nara PG-907, bahagi ng Naval Task Force 61, ay ipinadala upang imbestigahan ang hindi nagpapakilalang barko na iniulat ng isang monitoring station sa Tawi-Tawi. Ang nasabing barko ay hindi sumasagot sa radyo. Isang Chinese fishing vessel pala ang naharang 20 nautical miles sa hilagang kanlura ng Sanga-Sanga Town sa Tawi-Tawi Province noong Miyerkules ng tanghali. Sinabi ng mga otoridad ng Pilipinas, inihayag ni Lieutenant Chester Cabaltera, tagapagsalita ng Naval Forces Western Mindanao, na ang pagharang ay bunga ng kanilang pagpalakas ng Maritime Patrol at Defense Operation sa mga hangganan ng Pilipinas. Isang pagpapakita na pinapalakas ng Naval Forces Western Mindanao ang Maritime Patrol at Defense Operation ng ating bansa. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang BRP Lawrence Narag PG-907 ay ang isa sa mga Shardag Mk5 Fast Attack Interdiction Craft Missile na binili ng Pilipinas sa bansang Israel. Pero ito ay small but terrible dahil mabilis ito, armado ng iba't ibang armas simula sa harapan, gitna at maging mga missile launcher sa likurang bahagi ng barko. Matapos ang isang oras, nagpakilala ang nasabing barko na isang Chinese fishing vessel at tutungo ng Hong Kong, sakay ang 4 na Chinese crew nito. Upang masiguro, sumampa ang mga miyembro ng hukbong dagat ng Pilipinas at nagsagawa ng mga pag-inspeksyon. Kudos sa Philippine Navy. Ganyan dapat. Kailangan akyatin at siguraduhin na walang ginagawang mali at iligal ang mga barko ng China sa loob ng katubigan ng Pilipinas. Wala namang nakitang anumang mga violasyon o irregularidad ang Naval Forces Western Mindanao. Ang Chinese fishing vessel ay pinayagang magpatuloy sa paglalakbay ngunit nasa ilalim ng monitoring ng Philippine Navy. Sa ibang balita naman mga kabayan, mukhang sunod-sunod ang kamalasan at kapalpakan ng China. Ang Tianlong 3, isang medium lift orbital launch vehicle, ay bumagsak at sumabog ilang sandali lamang matapos itong ilunsad ng China. Ang Tianlong 3 na isang space rocket ay ginawa ng isang Chinese private aerospace manufacturer. Kita dito ang malaking pagsabog na ikinabahala ng lahat dahil baka merong nadamay o nasaktan sa insidenteng ito.歪了，卡子了，卡子了，卡子了，卡子了，人烧了，烧着下来了。咦，看见这它落到哪了？你往旁一看，咦，落轱辘里了，这怎么听不上？咦，哎呦，这俩玻璃啪都对了。爸哟，这样。
Sa ibang balita naman, pinakamalaking pagsasanay ng mga kubong dagat sa mundo nagsimula na. Ito ay isang malaking minsay laban sa China. Nasa 29 na mga bansa, 40 mga barkong pandigma, 3 submarines, 14 na puwersa na mula sa kalupaan, mahigit 150 mga sasakyang panghimpapawid at mahigit 25,000 mga sundalo ang makikilahok sa kakasimula pa lang RIMPAC 2024. Kahit hindi kabilang sa Pacific Nation, nakilahok pa rin ang United Kingdom, France, Brazil at maging ang Israel. Isa sa mga bansa na hindi inimbitahan ay ang bansang China. Taong 2016 mga kabayan, naging kabahagi ang China sa RIMPAC, pero imbis na magtulungan sa mga bansa, inuna pa ng China ang pansarili nitong interes. Nangangalap ang China ng mga impormasyon o nag-iispiya. Isa rin sa dahilan ay ang pagiging agresibo ng China sa South China Sea at West Philippine Sea, ang patuloy na paggawa ng mga military base sa katubigang nasasakupan ng ibang bansa tulad ng Pilipinas. Halimbawa na lamang ang pagiging agresibo nito sa Taiwan at walang tigil na paggamit ng China ng water cannon at pangharas sa mga barko ng Pilipinas. Sinabi ng mga opisyal ng militar na kabahagi sa pinakamalaking pagsasanay na ito na ang pagsama-sama ng mga bansa ay magpapadala ng isang malakas na minsay laban sa China na dapat na nitong ihinto ang pananakot sa mga kapitbahay nito. Sa pinaka-highlight ng RIMPAC 2024, wawasakin at palulubugin ng mga magkaalyado gamit ang kanilang mga barkong pandigma. Ang isa sa pinakamalaking amphibious assault ship, ang USS Tarawa ng Amerika. Masusubukan dito kung gaano kalakas ang mga armas, misal ng magkaalyado dahil sa laki ng USS Tarawa.